Maaga akong bumangon at nagtatrabaho ng mabuti para kumita ng ilang libo sa aking barbecue stall. Ngunit ang aking ama ay mas pinapaboran ang aking kuya. Pinipilit akong ipasa sa kanya ang tindahan. Tumawa ako ng malamig. Diretso akong pumirma ng kasunduan ng pagputol ng ugnayan at umalis. At ang kuya kong kumuha ng pwesto ay wala talagang alam sa negosyo. Para makabawi, gumagamit siya ng mababang kalidad na karne. Nakaubos ng kalahating kalsada ng mga bisita. Sa umaga, punong-puno ng amoy ng tupa. Ikaw, naglalako lang sa kalsada. Mas masarap pa ang kinakain mo kaysa sa akin. Ito ay para sa nanay. Nais kong palakasin ang katawan niya. Nakahiga na siya sa kama dahil sa sakit. Anong silbi ng ganitong masarap na pagkain sa kanya? Sayang lang. Kaya nga, may insurance ang sakit ng nanay mo. Basta't hindi siya mamamatay, ayos na. May sobrang pera ka pang alagaan ang isang taong malapit ng mamatay. Hindi mo ba maisip na alagaan ang mga buhay? Gamitin mo na lang ito para makatulong sa pamilya. Ang tunay na dapat ay tulungan ang kapatid mong may hotpot restaurant. Kaya't bilisan mo, ibigay mo sa akin ang 20,000. Kasi may nakita akong bagong sasakyan. 20,000 na deposito. Wala akong pera. Bumubula ka, huwag kang magpanggap na mahirap dito. Ilan pa ang pera mo? Ibigay mo lahat sa akin. Kagabi lang ako nagbayad ng deposito sa ospital. Ngayon, 3,000 na lang ang natira. 3,000, nagsisinungaling ka. Ang ganda ng negosyo mo sa kalsada. Paano posible na 3,000 lang? Ikaw, anak na pasaway. Ninakaw mo ba ito para sa sarili mong bisyo? Nagtatago ka ba sa sariling ama mo? Tatay. Ang bayad sa pwesto ay higit sa ilang libo bawat buwan. Kailangan ng pera para sa uling. Kailangan ng bayad ang mga pampalasa. Ginagawa ko ito para makatipid sa labor. Araw-araw, ako ang nag-iisa na nagbabalot ng libu-libong scores. Kailangan ko ring bayaran ang gasto sa intensive care ng ospital. Saan ako kukuha ng perang ipagwawaldas? Mas maganda pa ang sinasabi mo kaysa sa pagkanta. Mukhang itinatago mo lang ang pera. Agad mo itong ibigay sa akin. 6,5,5,5,5,5, hindi ba't mayaman ito? Hindi ba't mayaman ito? Bumibira ka pa sa akin, ha? Ikaw, putang inang lobo. Tay, yan ang pondo ko para bukas. Paano ako magbubukas ng tindahan bukas kung wala ito? Wala akong pakialam kung paano ka magbubukas. Sigurado akong hindi lang ganyan ang halaga mo. Nagpatuloy si Chow. Bagong delivery ng sariwang karne ng kambing. Talaan ng karne, pangalan, presyo sa wholesale 30 yuan kada kilo, surprise 20,210, presyo ng itlog. Lalaki, presyo sa wholesale 30 yuan kada kilo, pangalan, bagong taunang gantimpala, presyo ng itlog, surprise 2,020. Presyo sa wholesale 30 yuan kada kilo. 30 yuan, ang presyo mong binili ay 30 yuan lang. Kuya, ibalik mo sa akin ang listahan. Iyo ang resibo ko. Ang karne na inihaw mo sa iyong pwesto ay binebenta sa halagang 80 piso bawat kilo. Ang pagkakaiba sa presyo bawat kilo ay 50 piso. 50 pisong pagkakaiba. Kung magbenta ka ng daan-daang kilo sa isang gabi, ang kita mo sa isang araw ay higit sa 1,000. Higit sa 1,000. Sa isang buwan, higit sa 10,000 ang kita. Bakit mo pa ako sinasabihan na 3,000 lang ang hawak mo? Kapag luto na ang karne, halos kalahati ang nababawasan. Mayroon pang mga nasasayang. Saan ka nakakuha ng ganong bilang? Tumahimik ka, ikaw na walang utang na loob. Ang ganitong negosyo ay sobrang kita. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya mo at tahimik kang yumayaman. Sobrang mababa ng gastos dito. Yung hotpot restaurant ko, pagod na pagod ako. Ilang piso lang ang kinikita ko sa isang araw. Ano ang ibig sabihin ng zero cost? Araw-araw, nasa ilang daang degree na mataas na apoy ako. Nagtatrabaho hanggang alas 4 ng umaga. Yun ang pawis at buhay ko nakapalit ng kita. Huwag kang magpakaawa dito. 30 ang bili, ibinenta sa 80. Ang sama mong pakikitungo, sobra sa tama. Sige na, malaking pangarap mo. Halos hindi na makabukas ng pinto ang pamilya ko. Nakatutok ka dyan sa malaking kayamanan, hindi ka magbibigay kahit konti. Itay. Ako ang nagsipon, piso-piso. Para pambayad sa ospital ni nanay at ipagpatuloy ang buhay niya. Hahaha. Anong buhay ang ipagpapatuloy? Ang nanay ay nagastos ng napakaraming pera sa ospital sa isang araw. Ang mabuhay ay pahirap din. Dapat ilabas ang perang ito para invest sa aking hotpot restaurant. Ang pawis at dugo kong pinaghirapan. Bakit ko ito ipagkakaloob sa iyong hotpot restaurant? Dahil ako ang iyong ama. Dahil siya, si Likyang, ang iyong nakatatandang kapatid. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Dazi. Dahil kumikita ng malaki ang iyong night market stall. Huwag na tayong magsalita ng dalawang trabaho. Kunin natin ang hotpot restaurant ng kuya mo.
At ibigay ang iyong night market stall sa kuya mo. Tay, anong sinasabi mo? Paano ka naman naapi? Ako ay may tunay na malaking tindahan sa harap ng kalye. Ang laki ng hotpot na restaurant ko ay 10 beses pa kaysa sa maliit mong kariton. Ito ay tinatawag na pagpapalitan ng resources. Bakit hindi magtulungan ang isang pamilya? Palitan natin, kuya. Matagal nang hindi ka nagbabayad ng renta sa hotpot shop mo, di ba? Punong-puno ng ipis ang tindahan. Naging masama na ang reputasyon hanggang sa kalye na. Isa yan sa isang basurang kalat na hindi mapupunan. Nagsisinungaling ka, yun lang ang dahilan kung bakit wala akong oras kamakailan. Kung ikaw ang hahawak, bahala ka nang ayusin, kikita ka rin. Gago ka talaga. Naharap ang kuya mo sa problema. Ikaw bilang bunso, pinapayagan mong kunin niya ang kita. Anong problema dun? Kapag may problema siya, sinubukan niyang agawin ang negosyo ko. Nakahiga ngayon ang nanay sa liig. Sino sa inyo ang tumingin man lang sa kanya? Ikaw ang nagboluntaryo na alagaan siya. Huwag mong gawing panangga ang nanay mo. Kailangan mong harapin ang sitwasyong ito ngayon. Kahit ayaw mo, kailangan mong harapin. Narinig mo ba? Ibigay mo na ang resipe at pwesto. Kung hindi, huwag kang umasang makakalabas ka sa pinto ngayon. Ayos. Kung gusto mo ng recipe para sa lutong pagkain at espesyal na sarsa, mabuti na lang at may isip ka. Agad mong isulat ang recipe. Huwag magmadali, may kondisyon ako. Anong kondisyon? Huwag mo akong lokohin. Ang hotpot restaurant ay nalulugi. Kailangan niyo akong bigyan ng karagdagang 50,000 piso bilang kabayaran sa cash. 50,000, ang laki niyan, talagang baliw ka. Isang negosyo na nagbebenta ng 30 piso na presyo, binibenta ng 80 piso. Kada araw, milyon-milyon ang kita. Yung 50,000 piso ay katumbas ng kita mo sa loob ng 1-0 araw. Di ba? Maliban sa 50,000 piso, kailangan mo ring pumirma ng kasunduan sa paghihiwalay at ng kasulatan ng pagtigil ng ugnayan. Dalhin ko na ang nanay ko. Sa susunod, hindi na niyo kailangang alagaan kung buhay o patay siya. Kahit kumita pa kayo ng milyon, wala akong pakialam. Ikaw. Gusto mong putulin ang ugnayan natin bilang mag-ama. Papa. Kung ayaw mong ituloy, sige. Yung nanay niya na halos patay na. Talagang isang pabigat lang siya. Nagbigay tayo ng 50,000. Kaya't ang negosyong ito ay atin na. Sa susunod na buwan, kikita tayo ng higit sa 100,000. Sino pa ang mag-aalala sa kanya? Ayos, ikaw ang nagsabi niyan. Kapag nakuha mo na ang pera, huwag kang bumalik at humingi sa amin. Tay, 20,000 na lang ang natira sa card ko. Kailangan mong idagdag ang natitirang 30,000 agad. Huwag mo siyang hayaang magbago ng isip. Hintayin mo, kukunin ko na ang aking pondo. Narito ang 30,000 na cash. Ipadala mo ang 20,000 kayong. Kumpleto na ang pera, pirmahan na at ilagay ang daliri. Ibigay mo sa akin ang susi ng hotpot restaurant. Mabilis, umalis ka na. Huwag kang magpapakita dyan sa harap ko. Lolo ay meron ng receipt na to. Bukas bibili na tayo ng malaking Mercedes. Hayaan mong mainggit siya. Sa pagkakataong ito, talagang kikita na ang pamilya namin, Lawli. Lasa ng barbecue. Hindi lang sa receipt na kasalalay ang tamang lutuin. Magandang araw sa inyo. Tumigil na kayo dyan sa sama ng loob. Isa lang naman ang ginagawa, mag-ihaw ng karne. Kahit may kamay, kaya mo na. Ayan, umalis na kayo dyan at alagaan mo na ang nanay mong isi. Uy, boss, pinalitan na ang tao. Nasaan si Kuya Dazi? Ako po, siya ang nakatatandang kapatid niya. Mula ngayon, ako na ang mamamahala dito. Dazi, ang ganda ng ginagawa mo. Bakit bigla kang tumigil? May mga bagay sa bahay. Palitan ng kabuhayan. Iyan anong palitan ng kabuhayan? Sobrang itim ng puso niya. Wala na siyang mukha para magtrabaho dito. Mukhang matino at matipid si Xinhe Dazi sa panlabas. Anong nangyayari? Iyan matino. Ninakaw niya kayong lahat. Tingnan nyo. Ito ang resibo ng kanyang bagong order kahapon. 25% ito ang resibo ng kanyang bagong order kahapon. 25:15 oras 15 minuto 1.1% ito ang resibo ng kanyang bagong order kahapon 25.15 1,223. 25 ito ang resibo ng kanyang kahapon lang na pagpasok ng paninda. 30 pesos para sa sariwang karne ng kambing, 1 kilo lang ang presyo. Ang presyo niya ay 30 pesos. Idadagdag ang ilang bakal na baril.
Ibebenta niya sa inyo ng 80. Kita niya ay 50 pesos bawat kilo. Para siyang baliw sa paghahanap ng pera. Pagbebenta ng 80 mula sa 30, sobra namang malaking kita nito, ha? Hindi ko talaga napansin. Palagi nilang tinatawag na magkakaibigan. Pero sa totoo lang, tinitingnan lang nila tayo bilang biktima. 1 kilo, kumikita sila ng 50. Ang dilim ng puso nila. Sayang, araw-araw pa nga akong bumibili dito. Mga kapitbahay, huwag mag-alala. Sa amin, si Lolo Lee, tapat sa negosyo at may konsensya. Kayo ay dumaan at kakain ng inihaw ko. Lahat ay may 20% diskwento. Hindi namin kayo sisisihin sa kahit anong gastos. CJ. Tapos na ba ang kanta mo? Pagkatapos ng kanta ko, alis na ako. Bakit naibunyag ang lihim mo at nahihiya ka na? Nanghihinayang na tumakbo palayo na parang takot. Anong kalokohan yan? Malaki ang ambisyon mo. Sino ka ba? Anong ginagawa mo? Totoo ang sinasabi ko. Nakasulat dito sa puting papel ang presyo. Anong puting papel? Hindi mo alam kung gaano kaunti ang natitira kapag naluto na ang karne ng tupa. Yung uling ay libre. Walang bayad ang pwesto. Si Dazi ay nandito araw-araw, nag-init hanggang madaling araw ng 3:00. Sa araw, kailangan pa niyang umuwi para alagaan ang may sakit na ina. Yung kaunting pagkakaiba sa presyo ay buhay ang kapalit. Yung galing na nakuha ay mula sa pawis at dugo. Kailan ba ang karne ni Dazi ang nagdulot sa inyo ng pagtatae? Kailan ba hindi ito sapat at tama? Wala kang alam sa barbecue, masyadong mahal ang 80. Bumili na lang kayo ng 30 na hilaw na karne at kumain sa bahay. Ikaw, isang basurang umuupa. Huwag kang makialam dito. Maniwala ka, sabay kitang ayusin ngayon. Subukan mong galawin siya. CJ. Sige, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Tingnan natin kung gaano pa kayo katapang. Zhaoje, Xiao Wang. Salamat sa inyo. Hindi ito karapat-dapat na pag-aksayahan ng panahon sa mga ganitong tao. Dazai, ano bang gusto mo dito? Ang ganda ng negosyo. Talagang ibinato mo lang sa kanya. Hindi ba't parang itinapon? Yun ang tawag doon na bayaran ng buo. Ako, siya, at ang bahay namin. Ganap na nagkaayos na kami. Ano na ang gagawin mo sa hinaharap? Hindi maliit ang gastusin sa gamot ni Tia. Ang talento ko ay nasa akin. Hanggat hindi siya pumanaw. Palagi kang makakabangon muli. Hintayin mong magbukas ang bagong tindahan ko. Kaya't mag-inuman tayo ng masaya. Ito. Paano naman ito para sa ibang tao? Hindi ko akalain na ganito ang magiging estado ng tindahan. Huwag kang matakot, nanay. Kahit medyo marumi. Pero ito na ang magiging teritoryo natin sa hinaharap. Dazi, ako ang nagdulot ng pasakit sa'yo. Kung hindi dahil sa sakit ni Mama, bakit ka naman magdaranas ng ganitong malaking pasakit? Mama, kung patuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, sayang lang ang 50,000 pesos ko. At sayang lang ang mga pinagdaraanan ko. Akala nila dito ay isang gulo. Gusto kong mag-ugat dito. Dazai. Magpahinga ka na, 3 magdamag ka ng nagbabantay. Kahit baka lang katawan, hindi ito kakayanin. Nanay, hindi ako pagod. Nagawa na ang sistema ng ventilasyon. Hindi masusunog ang mga bisita habang kumakain ng barbecue sa loob. Nanay, napag-isip-isip ko na. Hindi sapat ang mag-ihaw lang. Lumalamig na, kailangan natin ng pampainit. Mula ngayon, sa loob na tayo gagawa. Walang usok na inihaw at nakabubuong lugaw. Ang pag-inom at pagkain ng karne ay nakakasama sa tiyan. Ang lugaw na ito ay tamang-tama para maalis ang kabag at pangangalaga sa kalusugan. Sarap talaga, napakasariwa. Hindi ka nalalayo sa mga chef ng malalaking restaurant. Hindi ba nila sinasabi na marumi ang mga paninda sa kalye? Gusto kong gawing malinis at maayos ang mga paninda dito. Gagawin kong isang magandang tatak ng ginto. Bata, mukhang marunong ka sa pagpili ng karne. Isa kang eksperto. Tito Wang, hindi maganda ang kargamentong ito. Madilim ang kulay. Kapag piniga, may tubig na lumalabas. Ito ba yung karne na na-defrost na at muling pinalamig? Uy, ang talas ng mata mo. Kakaunti lang ang nakakakita sa buong pamilihan na may ganitong mata. Pwede bang pahiramin mo ako ng kalahating buwan na utang? Pagkalipas ng kalahating buwan, bayaran ko na lahat kasama na ang interes. Kalahating buwan. Batang lalaki, nag-agawan ka lang ng walang katotohanan. Bakit ako dapat maniwala sa'yo? Dahil sa mga kamay ko na ito. Ako si Lidashi. Dati akong nagtitinda sa night market. Naghihintay ang nanay ko ng pera para sa buhay. Hindi ko kailanman sisirain ang aking reputasyon at tatakas. Ikaw yung nasa night market na kinuha ng sariling tatay.
At sariling kapatid ang pwesto mo, Dazi. Nakalat na ang balitang ito sa merkado. Yung kapatid mong salbahe ay pumunta dito kahapon. Pumili ng pinakamurang mga piraso. Dahil sa iyong pagmamalasakit at galing. Inaprubahan ko ang utang na ito. Bibigay ako sa iyo ng 1 buwan. Salamat, Tito Wang. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigwin kahit 1 sentimo. Huwag mong kunin yan, panis na yan. Bakit ka tumatakbo? Hindi naman kita sinasaktan. Gutom ka na, di ba? Pumasok ka. Inumin mo to, bagong luto na sabaw ng scallop. Dahan-dahan lang, may natira pa sa kawali. Anong pangalan mo at ilang taon ka na? Ang pangalan ko ay Xiao Tian. 18 na ako, tumakbo mula sa probinsya. Naubos ang pera ko sa panlilinlang. Gusto mo bang manatili at maging apprentice ko? Kakainin at tutulugan ka. Bibigyan kita ng sahod bawat buwan. Totoo ba yon? Boss, wala akong alam. Walang alam, pwedeng matutunan. Pero kung susunod ka sa akin, magiging mahirap at nakakapagod. Kaya mo bang tiisin ang hirap? Kaya ko, hindi ako natatakot sa hirap. Boss, bigyan mo ako ng pagkain. Ang buhay ko ay para sa'yo. Huwag mong ipagsabi ang buhay mo. Tandaan mo, ang paggawa ng pagkain ay tungkol sa konsensya. Malinis ba o hindi? Alam ng dila ng mga bisita. Kung magtatangkang mandaya sa mga sangkap, agad kitang paalisin. Tandaan mo yan, boss. Boss, nakasalang na ito ng kalahating oras. Kaya ba talagang luto na? Bakit ka nang gigigil? Hindi mo ba nakikita na nag-ihaw ako? Ang magagandang bagay ay kailangang dahan-dahang gawin, alam mo ba? Kain na, kain na. Parang bangungot na muling ipinanganak. Anong inihaw mo dyan? Amoy sunog na sunog. Yung karne ay maasim at tuyo na. Nga, hindi ito ang lasa ng inihaw ni Dazai dati. Hindi fresh itong karne mo, di ba? Nagsisinungaling ka, ito ay tunay na sariwang karne ng tupa. Kung hindi kayo marunong kumain, huwag na kayong mag-ingay dito. Sino ang pinapaniwalaan mo? Ibalik ang pera, ayaw ko na. Sino bang may ganang magbenta ng ganitong basura? Hindi nakapagtataka na hindi na nagpatuloy si Dazi. Nawasak ang negosyo dahil sa katulad mong tao. Gusto mo bang kumain ng libre ha? Nakatikim ka na ng karne. Bakit ka pa magbabalik ng pera? Kung gusto mo, kumain ka. Kung ayaw mo, umalis ka na. Unang araw ni Qiangzi sa pagtitinda. Kamusta ang sitwasyon? Magkano ang kinita? Lanan. Ang halaga ng karne ay 30. Kasama ang gasto sa uling, bayad sa pwesto, at iba't ibang pampalasa. Pagod na pagod ako ngayon parang aso. Sa kabuuan, hindi pa umabot ng 200 pesos ang kinita. 200 pesos. Paano nakuha ang 100,000 kita ni Dazhi noong nakaraang buwan? Siya ay isang bihasang manggagawa. Mabilis ang kanyang galaw at marami siyang nagagawa. Mabagal ang aking galaw. Malaki ang aking pag-aaksaya. Hindi ko kayang magpatuloy. Hindi ko kayang tiisin ito. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Sa huli, mapapahamak din tayo. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapababa ang gastos. Nandito lang ang paraan para mapababa ang presyo ng karne. Kaya mo pang makagawa ng karne. Hehe, papa. Tingnan mo ito. Frozen na pinagsamang pato mula sa isang itim na pabrika. 25 pesos lang ang kilo sa presyong bilihan. Paano mo ibebenta ang pato bilang karne ng tupa? Hindi ba matitikman ng mga tao? Anong ikinabahala, bumili na lang ng ilang lata ng kemikal na pabango. Ihalo mo lang iyon sa patay na pato. Siguradong amoy tupa ang magiging lasa. Tay, hindi pwedeng mawala ang 50,000 pesos natin. Kailangan nating mabawi ang puhunan agad. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Basta't kumikita. Walang pakialam kung anong karne yan. Kailangan talagang yumaman ang pamilya ni Laoli. Yung mga tira-tira na 5 piso kada kilo. Ilan pa ang natitira dito? Kukunin ko lahat yan. Marami pang stock dito. Kailangan bang maghanda ng 500 kilo para sa'yo? Kailangan pa bang dagdagan ang lasa ng karne ng tupa? Ilagay mo lahat ng 500 kilo. Kunin mo sa akin yung pinakamalakas na lasa. Ang galing ng bagay na ito. Isang halo, amoy tupa na lahat. Itong walang hiya. Talagang ibinibenta ang mga basura at tira-tira bilang karne ng tupa sa mga customer. Mag-ingat ka sa pag-imbak. Ito ay pang-industriya na antas. Kung masyadong marami, maaring dalhin ang tao sa ospital. Hindi ako mananagot.
Basta makapagkita ng kita, ayos na yon para sa akin. Yung mga mahihirap na kumakain sa tabi ng kalsada. Kung hindi sila mamamatay, anong ikabahala? Bilisan mo at ipasok na sa sasakyan. Kailangan ko pang bumalik. Agad na mag-marinate ng karne. Sa gabi, habang maraming tao, kumita ng malaki. Paano nagkaroon ng ganitong walang silbi sa bahay ni Lauli? Lahat ng pinagsikapan ni Dazi na ipon ay sinira niya. Kailangan kong ipaalam kay Dazi agad. Tiyaking maigi si Yao Tian. Malinaw ang mga guhit ng totoong karne ng tupa. Matibay ang kalidad ng karne. Hawakan mo lang. Agad na babalik ito. Boss, naalala ko na. Hindi nakakapagtaka na ang karne natin ay amoy masarap kapag inihaw. Malalaman mong maganda ang kalidad kapag kumain ka. Ang negosyo sa pagkain ay tungkol sa konsensya. Umaasa tayo sa ating kakayahan para kumita. Walang puwang para sa pandaraya sa mga sangkap. Hoy, Tio Wang. Dumating na agad ang karne ng tupa ngayon. Lalabas na ako para salubungin ka. May malaking problema si Daji. Yung kuya mo, sinisira ang pangalan ng pamilya ni Lauli. Kaka-check ko lang sa frozen area, malinaw na malinaw. Bumili siya ng 500 pounds ng pinakamababang kalidad na piraso ng patay na baybe. Bumili din siya ng maraming industrial na karne ng tupa na walang batch number. Ang sobrang pagkain ng mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng kamatayan. Binibenta nila ang industrial flavoring bilang lam. Talagang baliw siya. Kahit ang mga illegal na bagay na ito, nagagawa pa niya. Dachi, mag-isip ka na agad ng paraan. Kung magkatsurera kayo dahil sa pagkain, lahat ng pamilya ni Lauli ay tuluyang mawawala. Ate Wang, mag-alala ka lang. Hindi ko talaga kayang baliwalain ang bagay na ito. Boss, sobrang hindi makatawid ng kapatid na ito. Pinapahamak niya ang buhay ng mga kapitbahay. Boss, punta tayo sa night market para kausapin siya. Tutulungan kitang gibain ang kanyang pwesto. Hindi natin siya dapat payagang makapanakit. Mag-alsa. Ano ba ang pinagkaiba natin sa mga ganitong kawatan? Ihulog mo ang itak, at magpapabaya na lang ba tayo habang ginagamit niya ang lason na karne para manakit? Hindi na niya iniisip ang pamilya niya. Hindi proteksyon ang pagmamahal sa pamilya para sa iligal na gawain. Ang mga masamang gawain. Siyempre, hahatulan ito ng batas. Ang pagpunta sa night market at paggawa ng ingay ay magdudulot lamang ng takot sa ahas. Sa pakikitungo sa ganitong mga taong walang konsensya, dapat ay isang matinding hampas. Hello, gusto kong mag-report ng pangalan. Sa night market sa timog ng lungsod, may isang stall na tinatawag na Laoli Jiagiring. Ang stall na ito ay gumagamit ng mababang kalidad na pinagsamang pato, bilang kapalit ng sariwang karne ng tupa. Malaki ang paggamit ng kabilang panig, ng mga industrial chemical flavoring na walang production number, na seryosong nagbabanta sa kaligtasan ng pagkain ng publiko. Ang oras ng pagbubukas ng mga nagtitinda ay mula alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Mangyaring siguraduhing mabilis na makabuo ng mga tauhan para sa pagpapatupad. Para sa lihim na inspeksyon. Boss, ang galing ng taktika mo. Makatarungan at legal. Hayaan mong ang ahensya ng regulasyon ng merkado ang humawak sa kanya. Tingnan natin kung paano siya makakaligtas. Sa negosyo, dapat ay nasa tamang daan. Kung ilalagay mo ang isip mo sa maling landas, balang araw, aanihin mo ang iyong masamang bunga. Gawin lang natin ang ating trabaho ng maayos. Ay naku, ang sama ng panahon ngayon. Sobrang lamig, parang sumasakit na ang mga buto. Dahilan. Sandali, magpakulo kayo ng 2 mangkok ng mainit na lugaw. Dumating si Bro Zhao. Umupo ka na, umupo ka na. Ngayon lang niluto ang lugaw na may daing at karne. Mainit pa. Ihahatid namin agad sa'yo. Boss Daji. Ang kombinasyon mo ng inihaw at mainit na lugaw ay talagang kahanga-hanga. Sa ganitong malamig na panahon, umaasa lang kami sa mainit mong sabaw para mabuhay. Boss Daji. Ang karne ng tupa ay talagang masarap ang pagkakaihaw. Walang kahit anong lansa. Napakalambot ng karne. Dagdagan mo pa ng 20 skewers. Salamat sa mga kapitbahay sa suporta. Sana'y masiyahan kayong lahat sa pagkain at inumin. Ngayon, ang sabaw at mga side dish ay walang limitasyon at libre. Dazai, hindi mo alam kung gaano kalungkot sa night market ngayon. Kapag humihip ang malamig na hangin, walang kahit anong anino na makikita. At narinig ko na yung pwesto ni Likyang. Kamakailan lang ay laging may mga customer na nagkakasakit pagkatapos kumain. Sinasabi ng lahat na gumagamit siya ng peking karne. Ngayon, wala nang may gustong kumain doon. Kahit ano pang gawin ng iba. Sa tindahan natin, kumikita tayo ng malinis at tapat na pera. Zaoje, ingat kayo sa pagkain. Pupunta lang ako sa likod para tingnan ang niluluto. Xiao Chen. Medyo mahina ang apoy sa gilid.
Ilipat mo ang mga ito patungo sa gitna ng kaunti. Mag-ingat na huwag hayaang tumulo ang taba sa uling at magliyab. Naiintindihan? Boss. Boss, sisimulan ko na ang pag-sprinkle ng cumin at chili powder. Ang galing ng batang ito, wala pang isang buwan natututo. Mas magaling ka ng humawak ng apoy kaysa sa akin. Isa kang talento. Lumalakas ang daloy ng tao sa labas. Hindi ko na kayang mag-isa sa pag-ihaw. Mula ngayon, ang pangunahing ihawan ay opisyal ng nasa iyo na. Kaya mo na itong pamahalaan. Totoo ba yan, boss? Ako, isang tagapag-ayos lang. Ngayon ay makakalabas na ako. Kung hindi niyo ako tinanggap, boss, at tinuruan ako ng hanapbuhay na ito, nasa kalye pa rin ako humihingi ng limos. Hindi ko kayo bibigyan. Huwag na kayong makipag-usap ng mga walang kwentang emosyonal na salita. Mayroon pang 10 mesa sa labas. Nasaan ang mga bisitang nagugutom na naghihintay? Bilisan mo at magtrabaho ka. Hindi ko alam kung gaano karaming masamang pera ang kinita ng kapatid kong si Dazi. Sapat na ba ito para ipasok siya sa loob ng habang buhay? Talagang nakakapagod na ito. Nakakainis talaga. Ang tindi ng pila sa basurang tindahan ni Dazi araw-araw. Sobrang dami ng tao. Sa pwesto ko, sa gabi, kahit pangbuyan ng uling, wala akong kita. Yung mga pinagsamang pato na ilang daang kilo, hindi talaga mabenta. Sinasabi ko na nga ba, maraming plano ang batang to. Sinasadya niyang gumawa ng magandang kapaligiran. Nanakawin ang lahat ng mga suki ng pamilya Lee. Bakit siya ang masaya at masagana? Tayo'y nag-inuman sa hangin sa Hilaga Kanluran. Kung ang mga karne ko ay lalampas pa ng ilang araw, lahat ay amoy na. Hindi pwedeng basta na lang sumuko. Hindi ba maganda ang negosyo niya? Mag-isip tayo ng isang matinding paraan. Para tuluyang masira siya. Ito ang huling 30,000 piso ko para sa pensyon. Kunin mo na lahat ito. Walang matitira. Papa, anong gagawin mo sa pera pang pensyon? Hindi na sapat yung pera para magbukas tayo ng bagong tindahan. Wala, tanga. Sino ba nagsabing magbubukas tayo ng tindahan? Bukas pumunta ka sa night market at maglagay ng malaking banner. Diretso mong gawing half price ang lahat. Lahat half price. Kahit na ang presyo ng aming pato ay 5 piso. Pero kasama ang pampalasa at uling, kalahating presyo na ito. Tiyak na ito ay purong lugi at panggagambala lamang. Ito ay tinatawag na murang pagbebenta. Kailangan lang naming agawin ang karamihan ng mga tao. Hindi kayang tumagal ng kanyang sira-sirang tindahan ng ilang araw. Kapag nagsara na siya, babalik kami sa orihinal na presyo. Ang buong negosyo ng barbecue sa timog ng lungsod ay sa atin pa rin. Talaga namang matalino ka. Bukas, mag-invest na ako. Kailangan kong pilitin si Dazi na magsara. Daxin, hahaha. Dazi, magpahinga ka na. Dahan-dahan lang sa pag-aayos ng daan. Huwag mong pagod ang sarili mo. Marami pang trabaho sa tindahan. Mama, hindi ito pwedeng mabagal. Mayroon na tayong rampa. Mas madali na kayong makapasok at makalabas. At sa kayong mga bisitang may kapansanan. Makakapasok na rin para kumain ng mainit na pagkain. Dazi, walang masabi sa serbisyo mo. Sobrang naisip mo ang lahat. Pero iniisip mo pa rin ang tungkol sa rampa. Yung anak ni Likyang ay naglagay ng malaking banner sa night market. Naka-half price ang buong lugar. Ngayon, araw-araw puno roon. Maraming mga regular na customer ang naakit sa murang presyo. Nakuha na ng half price ni Likyang ang mga yon. Siguradong maapektuhan ang negosyo na ito. Kuya Dazhay, dapat ba tayong magmura at mag-promote? Agad nating bawiin ang mga customer sa kanaang iba. Zhaoje, Xiao Wang. May kasabihan sa industriya ng pagkain, ang mura ay hindi kailanman maganda. Yung ginawang kalahating presyo ni Likyang. 1 yuan bawat skewer. Yung presyo na yan, hindi pa sapat para sa magandang uling. Huwag nang pag-usapan ang pagbili ng tunay na sariwang karne ng tupa. Tiyak na may ginawang pandaraya sa mga sangkap. Gumagamit siya ng basura na karne para lokohin ang mga tao. Ngunit hindi ito nauunawaan ng mga bisita. Tinitignan lang nila kung saan ang pinakamura. Kung magtatagal ito, mawawalan ka ng mga customer. Hindi kayang lokohin ang dila. Ang peking kasaganaan na nakuha sa pamamagitan ng mababang presyo at depektong karne. Hindi ito magtatagal. Kailangan lang nating panatilihin ang ating konsensya. Magluto ng maayos. Mag-focus sa bagong mga putahe at pagpapabuti ng serbisyo. Hindi tayo kikita sa mga pahirap na pera. Sinasabi ng mga tao sa labas na sobrang sikat na ngayon ang tindahan ni Likyang. Talagang nakakainis sa loob ko. Pinaghirapan natin ang pag-aalaga sa mga sangkap. Bakit siya makakakuha ng mga sirang karne na may bababang presyo at makuha ang mga customer? Anong nakakainis? Gawin lang natin ang sarili nating bagay. Ibuhos ang garlic sauce sa gulay. Takpan ng mahigpit at ilagay sa oven para i-roast. Malamig na, madaling magsawa ang lahat sa inihaw na karne. Itong gintong gulay sa aluminum foil.
Nakatutulong upang mawala ang pagkapagod at nagpapainit ng tiyan. Ngayong gabi, opisyal na nating ilulunsad ang bagong putahe na ito. Panatilihin ang mga bisita gamit ang tunay na lasa. Boss, ang galing ng iyong talento. Sino ang hindi malulunod sa amoy ng bawang na ito? Ngunit si Likyang ay mayroong kalahating presyo sa kanyang panig. Kailangan din bang magbaba ng presyo sa bagong putahe natin? Para makaakit ng mga customer. Sundin ang tamang presyo base sa gastos at makatarungang kita. Hindi kailanman magpapababa ng presyo. Ang binibenta natin ay tunay na kalidad at masarap na lasa. Hindi natin pwedeng i-compress ang gastos sa sangkap para lang makipagsabayan sa murang pagkain. Para makuha ang pinakamababang presyo ng junk food. Iyon ay para sirain ang ating reputasyon. Mas mabuting kumita ng kaunti. Huwag kailanman magbenta ng basura. Tama ang sinabi ng boss. Pataas ko ang apoy ng kalan. Gamitin natin ang tunay na kakayahan para mapahanga sila. Nakikita mo ba ito ang lakas? Kaya kong ibenta ng kalahating presyo. Bumalik ang lahat ng tao. Haha, yung si Dazi nakikipagkompetensya pa sa akin. Walang alam sa negosyo. Ako ang nagsasagawa ng negosyo, haha. Boss, 2 piraso ng kambing na skewers. 10 piraso ng malaking bato. Sige, half price promo agad, darating na. Pagkain mo na, tapos mag-promote ka sa grupo. Sa kabuuan, 50, mag-scan ka na para magbayad. Ito ay talagang lugi na negosyo. Walang utang-utang, delay. Boss, bakit ang puti ng karne mo? Hindi rin tama ang lasa nito, di ba? Hindi ito lasa ng karne ng tupa. Baka sira na ito. Anong sinasabi mo? Ito ay di kalidad na ningsyatan sheep. Araw-araw may bagong pasok na paninda ako. Gusto mong kumain, kumain. Ayaw, umalis ka na. Nababahala ako dito. Wala akong oras na alagaan kayo, mga kuripot na mahilig maghanap ng mali. Kahit na mahirap, nag-inggitan pa rin kayo. Binibigyan ko kayo ng karne sa kalahati ng presyo. Pero may reklamo pa rin kayo. Talagang walang utang na loob. Nakatakda na ang mga ebidensya. Ipapadala agad para sa pabilisin na pagsusuri. Siguradong lalabas ang resulta bukas ng umaga. Napakalinaw ng amoy nitong mababang kalidad na kemikal na pabango. Kapag nakumpirma na ang resulta ng pagsusuri, kailangang agad na ipasara. Haha, kung magpapatuloy ito. Siguradong yumaman ako, haha. Kalahating presyo ng mga kebab na tupa, bagong luto. Lahat ay kumakain ng masaya. Hindi ka matatalo, hindi ka maluloko. Ganito talaga ang pamilya ni Laoli. Ay naku, bakit parang hindi tama ang karne habang umunguya? Bakit biglang sumasakit ang tiyan ko? Parang may mali rin ako. Ang karne ay maasim at mapait. Pagkain mo, parang nasusunog ang tiyan ko. Boss, luto na ba talaga itong karne mo? Bakit parang may amoy ng pandikit? Anong amoy ng pandikit? Ito ay niluto sa mataas na apoy. Kayo ang nagkakagulo sa tiyan nyo sa kakakain ng kung ano-ano. Huwag kang mag-arte dito. Kumakain ka ng karne sa kalahating presyo, ang dami pang reklamo. Pagsisinungaling. Kumain ako ng 30 skewers dito ngayon. Ngayon, sobrang sakit na hindi na ako makatayo. Hindi na kaya, ito ay tiyak na food poisoning. Ang karne na ito ay may lason. Huwag na kayong kumain. Huwag kang magbula-bula. Ito ay tunay na magandang karne. Kayo ba ay nakain sa ibang lugar na nakasakit sa tiyan? At ngayon ay tumatakbo dito para tumanggi sa bayad. Mabilis, tulungan niyo akong tumawag sa 120. Sobrang sakit na ang hirap na akong huminga. Doktor, pumunta kayo dito at tingnan nyo. Yung asawa ko, nilalagnat na at may jaundice pa. Yung anak ko, nagsusuka at nagtatay rin. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka ma-dehydrate at ma-shock. Magkakaisa tayo, kalma lang. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Lahat ay sobrang seryosong acute gastroenteritis. Ipinapakita ng test result na may kasamang matinding chemical na nakaka-stimulate sa lining ng tiyan. Ito ay isang napakasamang mass food poisoning. Kami. Nasa night market tayo sa barbecue stall ni Laoli ngayong gabi. Kumain ng kalahating presyo na skewers ng karne. Agad na bibigyan ng mga pasyente ng plant injection. At malakas na anti-inflammatory na gamot. Agad na magdadagdag ng electrolyte solution. Kalahating presyo ng karne ng tupa. Sabi ko na nga ba, walang libreng tanghalian sa mundo. Yung walang pusong nagtitinda ay gumamit pa ng lason sa karne para manakit ng tao. Hindi dapat palampasin ang ganitong masamang tao. Tatawag ako sa 110 para mag-ulat ngayon din. Hindi dapat siyang makatakbo. Tawagan mo ako sa 12,315. Gusto kong ipasara agad siya ng ahensya ng pamahalaan sa merkado. At ipagbayad siya ng lahat ng gastusin sa medisina. Mr. Police,
At mga leader, ano ang ginagawa ninyo? Ako ay legal na nagnenegosyo. Legal na nagnenegosyo. Katatapos lang ng ospital na tumanggap ng maraming pasyente na nakaranas ng hindi magandang pakiramdam matapos kumain dito. Nakapag-ulat na ang mga pamilya at nagbigay ng pangalan. Kami ay magsasagawa ng biglaang inspeksyon sa iyong pwesto ayon sa batas. Ikaw ay kasalukuyang inakusahan ng pagbebenta ng pagkain na hindi tumutugon sa mga pamantayan ng kaligtasan. Tumayo ka sa lugar at makipagtulungan sa investigasyon. Hindi totoo. Mr. Police. Ito ay mga lehitimong karne. Sila ang kumain ng mga pagkain dagat at nagkasakit. At ngayon ay sinisisi ako. Walang hiya kang tao ka. Nasa emergency room pa rin ang asawa ko, nagpapalakas ng tubig. At saka ka pa rin makatanggi. Dahil lang sa pera na kinikita mo sa masama. Binababoy mo ang kalusugan ng mga kapitbahay natin. Ito ay pagnanakaw ng buhay para sa pera. Pakiusap ang mga kamag-anak manatiling kalmado. Huwag magpakita ng sobra-sobrang galit. Kami ay magpapatupad ng mahigpit na batas ayon sa batas. Hindi namin palalampasin. Nagsisinungaling ka pa rin. Tingnan nyo na lang. Anong klaseng basura to? Maputla ang kulay. Hindi tama ang texture. Hindi ito karne ng tupa. Gawa ito sa mga piraso ng depektibong karne ng pato. Hindi kasama. Ito ay tiyak na hindi pagkakaintindihan. Niloko ako nang nagbebenta ng karne. Nung bumili ako, sumpa sila na ito ay murang karne ng tupa. Niloko ka nang nagbebenta ng karne. Ikaw ang nagtatago sa ilalim ng chopping board. Paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na ito? Paano mo ipapaliwanag ang mga walang tatak na industrial na lasa ng karne ng tupa? Ito rin ay dahil sa mga wholesaler na may kutsilyo sa iyong lig. Pinipilit kang magdagdag sa karne upang takpan ang masangsang na amoy ng bulok na pato. Malaki ang labis na paggamit mo ng mga illegal na industrial na additives. Ito ang nagiging matibay na ebidensya ng pagkalason ng mga customer. Dapat parusahan ng mabuti ang mga mapagsamantalang negosyante. Huliin siya at ikulong sa malaking bilangguan. Palayasin ang ganitong walang prinsipyo na mapanakit. Mula sa ating night market sa timog ng lungsod. Hindi nakapagtataka na napilitang umalis si Dazai. Si Dazai ay nagbebenta ng magandang karne sa halagang 30. Ikaw naman ay nagbebenta ng laso na karne sa halagang 5. Sobrang masama ng pamilya ni Laoli. Tapos na ako, tapos na ang lahat para sa akin. Ito ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan na nakuha mula kay Dazai, ang kanyang punong salapi. Ngayon ay alam na niya ang lahat. Kapag ikaw ay nagdaragdag ng mga iligal na sangkap sa pagkain, bakit hindi mo naisip ang magiging resulta, tumayo ka? Likyang, ikaw ay inakusahan ng paggawa at pagbebenta ng pagkain na hindi sumusunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ngayon ay inaresto ka at isinasagawa ang investigasyon ayon sa batas. Ayon sa mga kaugnay na batas sa kaligtasan ng pagkain. Agad na kinumpis ka ang mga nakalabag na nakakapinsalang sangkap at kagamitan sa pag-ihaw. Ang pwesto na ito ay may seryosong paglabag sa mga batas sa kaligtasan ng pagkain. Simula ngayon, ito ay permanente ng isasara. At ang kanilang lisensya sa negosyo ay bawiin ayon sa batas. Ang pera ko. Malulugi na ako. Dad, tulungan mo ako, please. Talagang binigyan tayo ng Diyos ng mata. Dapat siyang arestuhin at ikulong ng matagal. Bigyan siya ng 10 taon o higit pa. Buti na lang hindi ako masyadong maraming tao ngayon. Kung hindi ko makukuha ang half price niya. 1 piso 1 piraso ng karne. Nakakatakot kapag iniisip ko lang. Talaga namang karapat dapat siya. Si Dazai ay napakamasipag at tapat. Naglilingkod sa anak ng kanyang inang may kapansanan. Pinilit siyang umalis ng mag-ama. Ngayon, ayan na. Karma na. Narinig mo na ba? Nagbukas si Dazai ng bagong tindahan sa Changsing Street. Gamit namin ay puro tunay na Ningxia lamb meat. Mas malinis pa ang paligid kaysa sa malalaking restaurant. Talaga bang ganito? Kaya ano pang hinihintay natin? Bukas, pupunta ang buong pamilya namin sa bagong tindahan ni Dazai para kumain ng gabi. Para masuportahan ang isang tindahang may konsensya. Tiyak na tutol kami sa mga ganitong mapanirang tindero. Sa susunod, dito na tayo kakain ng barbecue. Tiyak na nakatuon sa malaking pangarap. Kuya, nabuo na ang huling hatol at parusa kay Qiangzi. Para sa gastusin sa paglilinis ng tiyan at nutrisyon ng 10 pasyente, kasama na ang pinakamataas na multa mula sa Bureau of Market Regulation. Gaano kalaki ang kailangang bayaran bilang parusa? Noong mga araw na yon, nag-alok si Qiangzi ng half price. Di ba may ilang libong piso pa sa kanyang account na pondo? Anong silbi ng ilang daang libo? Kailangan pa ng malaking halaga, higit pa sa ilang daang libo. Sinabi na ng abogado.
Kung hindi nila maayos na mababayaran ang biktima at makuha ang sulat ng pag-unawa, tiyak na mabibigyan si Qiangzi ng mabigat na parusa. Higit pa sa ilang daang libo. Nawalan na siya ng pera sa hotpot restaurant dati. Saan siya kukuha ng higit pa sa ilang daang libo? Si Kuya Qiangzi ay ang panganay ng pamilya ni Laoli. Hindi natin siya pwedeng hayaan na makulong ng ilang taon. Bakit hindi na lang natin ibenta ang lumang bahay sa bahay? Ang pagbebenta ng bahay ay ang aking pinag-ipunan. Saan ako titira kapag naibenta ang bahay? Matutulog ba ako sa kalye? Ano ang gagawin natin? Babantayan na lang ba natin si Qiangzi na mahusgahan ng mabigat? May record na. Sa buong buhay niya, tuluyang nasira na. Bukas makikipag-ugnayan na siya sa ahente. Mababa ang presyo, ibebenta agad. Kahit pa magbenta ng gamit o mangutang. Kailangan talaga niyang mailigtas si Qiangzi. Huhu! Kuya, ang luma naman ng inuupahan mong lugar, sobra na talaga. Walang kahit isang bintana para makahinga. Paano naman makakabuhay dito sa madilim at basang lugar? Mabilis na binebenta ang lumang bahay. Sobrang baba ng presyo dahil sa ahente. Pagkatapos bayaran ang multa at lahat ng danyos sa mga biktima. Ito na lang ang natirang pera para sa pag-upa ng basement. Anong klaseng sitwasyon ito? Isang magandang tahanan na nasira. Biglang naubos ang lahat ng ari-arian. At hindi pa siya nagsisisi kay Dazi na anak na salungat. Kung hindi niya sana inireport, mapipigilan kaya si Qiangzi na mahuli sa mismong araw. Tama. Sa ngayon, araw-araw puno ang bagong tindahan ni Dazai sa Xingsing Street. Narinig ko sa mga kapitbahay na ang netong kita niya isang araw ay umabot ng ilang libo. Maraming malinis na tubig. Pangalawa at pangatlo. Pumunta kayong dalawa sa tindahan ni Dazi ngayon. Anong gagawin natin, kuya? Nang umalis si Dazai, nag-sign siya ng kontrata ng pagputol ng relasyon sa inyo. Makikipag-usap ba siya sa atin? Pagputol ng relasyon, dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Kahit na mabali ang buto, nakakabit pa rin ang laman. Ito ay isang katotohanan na hindi mababago. Sabihin niyo sa kanya. Ngayon, ako'y may sakit. Naghihintay si Qiang na gumastos ng pera para sa koneksyon. Kailangan niyang ilabas ang kita ng tindahan para magbayad ng utang. Siya ay isang nakababatang kapatid. Bakit siya ang nakikinabang habang si kuya ay nagdurusa sa kaso? Samantalang siya ang nagmamay-ari at kumikita ng malaki. Sundin natin si Segundo. Pupunta na tayo ngayon. Kung mananapak siya at ayaw magbayad, gagawa tayo ng gulo sa kanyang tindahan. Para hindi siya makapagnegosyo. Ay naku. Talagang napakaastig ng tindahang ito. Dazi, parang mas masaya ka pa kaysa sa mga Diyos. Tio at Tia. Bakit kayo nandito? Kailangan kong maghanda para sa gabi. Wala akong oras para sa mga walang ginagawa. Paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Walang galang na bata. Tingnan natin ikaw. Hindi mo nga alam kung paano magbuhos ng mainit na tsaa. Matagal na akong pumirma sa pamilyali ng kasunduan sa paghihiwalay at dokumento ng pagputol ng relasyon. Kung dumating ka para kumain ng inihaw, malugod kitang tinatanggap. Kung nandito ka para makipag-away, nandoon ang pinto. Lidazi, wala ka bang kaunting konsensya? Ang tunay mong ama ay nakatira ngayon sa isang maamoy na basement. Halos hindi na makabangon dahil sa sakit. Ang tunay mong kapatid ay ibinenta pa ang lumang bahay para bayaran ang mga gastusin ng mga customer. Ibinenta na ang bahay nila. Samantalang ikaw, nagiging malaking boss at nag-enjoy sa buhay. Kayo ba ay may katwiran? Noong una, kayo ang nagkaisa para pilitin. Dahil sa masamang tindahan na pinalitan ni Dazeje. Ngayon, nagkaproblema na, nalugi na. Bakit kami ang hahanapin mo? Makinig ka sa matatanda. Ikaw, batang walang kwenta, anong pakialam mo? Dazai. Nandito ako ngayon para iparating ang mensahe ng iyong ama. Kailangan pa ng iyong kuya ng pera para sa mga bayarin. Kailangan mong ilabas ang 100,000 yuan agad. Para tuluyang masarado ang utang ng kuya mo. 100,000. Tio, parang hindi ka pagising bago umalis, ah. Dito ka lang nagda-dream na gising. Anong gising-gising? Dugo ang mas makapal sa tubig. Naiintindihan mo ba? Siya ang tunay kong kuya mula sa sinapupunan ko. Hindi ka ba magpapakita ng awa kahit sa kamatayan? Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Noong una, nainis siya dahil kumikita ako sa maliit kong tindahan. Nang pilit niyang agawin ang tindahan ko sa night market. Bakit hindi niya sinabi sa akin na dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig? Noong una, naghihintay ang nanay ko sa IF para magbayad at iligtas ang buhay niya. Pinipilit niya akong ibigay ang lihim na resipe. Pinipilit mo akong umalis. Bakit hindi mo binanggit ang dugong mas makapal sa tubig? Mga nakaraan na ang mga yon. Huwag masyadong magtanim ng galit, lalaki ka pa naman.
Ngayon, ito na ang sitwasyon ng ating pamilya, ang pamilya Lee. Sa gitna ng buhay at kamatayan, hindi ka dapat ganito ka walang awa. Walang awa. Matagal ko nang binili ang ugnayang ito sa inyo. Kailangan ng bawat isa na managot sa kanilang mga iligal na gawain. Nagbenta siya ng nakalalasong karne na nakasakit sa tao. Nahuli siya at pinatawan ng parusa, naubos ang yaman. Karapat-dapat lang ang kanyang kaparusahan. Ngayon, ang dami ng tao sa tindahan mo. Kumikita ka ng napakaraming pera araw-araw. Bakit hindi ka magbigay ng kaunti para matulungan ang kuya mo? Kung hindi ka kikilos upang iligtas, hindi ka matatakot na mapahiya ng mga kapitbahay na kumukutya sa'yo. Hindi ka matatakot na sabihin nilang ikaw ay isang malamig na puso. Kukutya ka nila. Ako si Lidazi, matuwid at matatag ang kalooban. Kumikita gamit ang tunay na kakayahan. Ano ba ang sinasabi ko? Responsibilidad ko ang alagaan at gamutin ang nanay ko. Pero hindi ko kailanman gagamitin ang pera ng customer para punan ang iligal na utang niya. Hindi ko gagawin kahit isang sentimo. Kahit isang sentimo ay hindi. Ang yabang mong tao. Kung hindi ka magbibigay ng pera ngayon, agawin ko agad ang buong tindahan mo. Para hindi ka na makapagnegosyo. Tumigil ka. Subukan mong manakot. Akala mo ba ang mga kapitbahay natin ay mga dekorasyon lang? Sino ka para magpakitang gilas dito? Yung tungkol kay Likyang na nahuli sa pagbebenta ng karne na may droga. Alam ng buong lugar yan. At ngayon, akalain mong makakatakas pa kayo sa pananakot. Maniniwala ka bang tatawag ako sa 110 para report kayo? Para makulong kayo kasama yung nagbebenta ng droga. Magkakasama tayong magpunta sa kulungan. Ikaw na isang dayuhan, huwag makialam sa aming usapin. Ito ay aming pribadong usapin. Hindi mo na kailangang makialam. Ang tungkol kay Dazi ay usapin ng buong barangay natin. Si Dazi ay nagsasagawa ng negosyo ng may konsensya. Kami, ang mga kumakain dito, ay nagbabantay sa kanya. Kayo na may amoy ng nakakalason na karne. Umalis ka na agad. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka alis, diretso na akong magre-report ng way. Para sa inyo, isang kaso ng panlilinlang, panggugulo at pananakot. Ang sama ng loob mo, malaking ambisyon. Hindi ka na kailanman magkakaroon ng kapanatagan sa buhay. Hindi mo man lang alintana ang sariling ama. 2. Kung hindi ka pa umalis, ipipindot ko na ito. Kuya, umalis ka na. Ang matatag na tao ay hindi nagiging biktima sa kasalukuyan. Kapag dumating si Essie mamaya, magkakaroon tayo ng problema. Mabilis, umalis na. Inat, hindi kita sasamahan. Huwag ka nang mangulit sa ganitong paraan. Ang tindahan namin ay para lang sa malinis na negosyo. Tiyak na hindi namin tatanggapin ang mga kamag-anak na may masamang puso. Salamat Kuya Zhao sa mga salita mong matibay. Ako na ang magbabayad sa pagkain na ito. Para ito sa isang maliit na pasasalamat ko. Hahaha. Anong bayad? Ako si Lao Zhao, nagbabayad ako ng tama para sa pagkain. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa tindahan mo? Ako ang unang hindi papayad. Dazi, ang ganda ng ginawa mo ngayon. Sa mga ganitong vampira na nagtangkang manghuthot ng moral. Dapat talagang ganito ang gawin. Huwag na huwag tayong umatras kahit isang hakbang. Ang hangganan ay hangganan. Walang sinuman ang makakatawid sa linyang ito. Hindi ko kailanman papayagan. Walang silbi ang pag-aresto sa akin gamit ang pamilya. Huwag ka nang tumingin, Xiao Tian. Mabilis, bumalik ka sa kusina at magtrabaho. Puno na ang mga mesa para sa reservation mamaya. Ihanda mo na ang mga sariwang lamb chops. Sidpo, boss. Tinitiyak namin na makakain ang mga customer ng malinis at maayos. Lubos nilang ikagagala. Hinding-hindi namin sisirain ang aming pangalan. Apo, huwag nang magwalis pa. Halika, magpahinga muna. Boss Daji. Paano naman po, nakakahiya po. Dumi kami sa katawan. Huwag mong kontaminahin ang malinis mong mesa. Na, hindi rin madali ang magnegosyo. Anong dumi o hindi? Kung wala kayo, walang malinis na kalye. Halika na, sumama ka sa akin. Inumin mo agad habang mainit pa. Ito ang bagong luto kong salabat. Pinakamainam para sa panlaban sa lamig. Ay nako, ay nako. Ang bango ng tsaa na ito. Kapag ininom mo, mainit sa tiyan. Boss Dazai, talaga kang mabuting tao. Ito ay ibinibigay sa inyo sa halaga ng gastos. Isang buo ng lugaw at isang meatball ay ₱1 lang. Huwag kayong magreklamo. ₱1 sa ganitong malamig na panahon. ₱1, hindi ka makakabili ng kahit isang vegetarian na bao. Talagang lugi ka dito. Ginoo. Noong nagtitinda ako sa kalye, marami ang tumulong sa akin. Ngayon, mas maganda na ang buhay. Gusto ko lang makatulong kahit kaunti. Mga kapatid, huwag na kayong magyelo. Nandito, Dazai, uminom ka ng mainit na tsaa. Yelay. Boss Dazai, Yelay. Talagang libre ba ang tsaa na ito, Yelay? Wala tayong masyadong natanggap na order buong gabi, Yelay. Taizan.
Naghahanap nga ako ng mapupuntahan. Siyempre, libre. Sapat na. Kung sa hating gabi ay lamig na lamig o gutom ka, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa akin. Malaki na ang pananaw mo, big boy. Tumayo sa negosyo, huwag kalimutan magpasalamat sa lipunan. Tumayo, karapat-dapat kang yumaman. Haha. Pumunta si Little Cheyenne dito. Boss, kung tatawagan mo ako, kailangan ko nang maghanda ng mga sangkap para sa gabi. Hindi pa kailangang magmadali sa mga sangkap. Tingnan mo ito. City North Pearl Commercial Street. 300 square meter na kontrata sa pag-upa ng masiglang tindahan. Boss, magbubukas na tayo ng branch. At nasa isang napakasikat na commercial street pa. Ganap nang napalakas ang reputasyon ng ating pangunahing tindahan. Araw-araw, puno ng mga customer ang pila, hindi ka siya. Panahon na para lumabas sa lumang kalye na ito. Magpunta sa mas malaking pamilihan at subukan. Karapat-dapat ang aming masigasig na barbecue na maranasan ng mas maraming tao. Ang galing, boss. Sa wakas, magsusulong na tayo at magiging mas malaki. Kailan ang pagbubukas ng bagong tindahan? Pupunta ako para tumulong sa iyo. Pumunta ka para tumulong. Hindi pwede yan. Boss, ayaw niyo na ba sa akin? Ano bang hindi ko nagawa ng maayos kamakailan? Bubutiin ko, kaya kong gawin ang kahit anong mabigat na trabaho. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko balak na personal na pangasiwaan ang bagong tindahan sa hilaga ng lungsod. 6 Ocean. Simula bukas, ikaw na ang opisyal na manager ng Zicheng Barbecue City North Branch. Buong pananagutan sa lahat ng bagay ng bagong tindahan. Hindi ko kaya Boss, ako ay isang pulubi na nagmula sa hirap. Hindi ko nga kayang basahin ang lahat ng salita Sige, pigilin mo ang luha mo. Sino ang ipinanganak na boss na agad? Maaaring matutunan ang mga hindi pamilyar na salita. Sa mga nakaraang buwan, nagising ka ng maaga at natulog ng huli. Binantayan mo ang oven number 1 ng mabuti. Walang sinumang customer ang nagsabing masama ang nilutong karne mo. Ang hinahanap ko ay hindi ang iyong diploma, kundi ang iyong pagkatao. Ito ang iyong prinsipyo na hindi kumikita ng masamang pera. Boss, wala akong nakitang tao na kasing bait mo sa buong buhay ko. Parang binabago mo talaga ang kapalaran ko. Ang kapalaran ay ikaw ang kumikita. Basta't panatilihin mo ang iyong konsensya. Magsikap at magtrabaho ng mabuti. Isang kabataang mula sa ilalim. Kaya ring maging mahusay na tagapamahala. Boss, huwag kang mag-alala. Kahit na ipagpasa ko ang buhay ko, tiyak na magiging matagumpay ang branch na ito para sa iyo. Hindi ko papabayaan ang reputasyon ng Zicheng. Magaling, bata, may prinsipyo. Bukas, simulan mo na ang renovation sa bagong tindahan. Ipakita mo ang lakas ng isang manager. Hawak ni Tita Lee ang mga railing sa magkabilang panig. Gamitin ang lakas ng hita para suportahan. Dahan-dahan mo siyang hilahin, Dazay. Ihanda, 1, 2, simulan. Nanay, lakasan mo. Huwag kang matakot, anak, hinahatak ka niya. Kaya mo yan. Ganyan nga. Magpakatatag ka, Dazay, dahan-dahan mong pakawalan ng lakas. Hayaan mong siya ang maghanap ng balanse. Malaki ang pangarap, malaki ang pangarap. Tunay na nakabangon na si nanay. Nagawa mo na, nanay. Ang galing mo talaga. Sa wakas, hindi ka na magiging pabigat sa kanya. Kaya na rin ni nanay na pumunta mag-isa sa tindahan. Tingnan mo ang pinaghirapan mong negosyo. Hindi ka kailanman naging pabigat. Ikaw ang aking lakas. Basta't nandyan ka. Mayroon akong walang hangganang lakas para lumaban. Tumayo. Dahan-dahan kang uminom. Kung nagugutom ka, agad kong ipapagawa sa kusina na magluto ng mainit na noodles para sa'yo. Ngayon talaga namamayag pag nasiksiyaw tiyan. Ang aura ng malaking boss. Talagang salamat kay Dazay sa pagtulong. Dazay, ang negosyo ng iyong sangay ay sobrang dami at patok na patok. Nakuha mo na ang lahat ng barbecue sa timog at hilaga ng lungsod natin. Sabi ni Zhao, nagbibiro lang siya. Lahat ng mga kapitbahay ay kumakain ng masaya. Lahat ay nagtitiwala sa aking pangalan. Dahil sa'yo, Zai, nakikita kong umuunlad ka na. At nakakatulong ka sa iba na baguhin ang kanilang kapalaran. Nanay, mas matamis pa ito sa pulot sa puso ko. Tayo, nanay. Sa buhay na ito, maraming masasamang tao at masasamang bagay ang makikita. At haharapin din ang walang katapusang tukso. Pero basta't hindi tayo mapalabo ng galit, panatilihin natin ang ating konsensya at hangganan sa puso. Tiyak na magpapatuloy tayo ng maayos. Ang apoy ng buhay na ito ay tiyak na mas lalong usbong. Magbibigay liwanag sa sarili. At makapagpapainit din sa iba. Tumayo.